Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. So ngayon po ay piyesta, no? Piyesta ng mga banal, no? Kailang tayo nagpipiyesta sa loob ng sementeryo, no? Bakit? Sapagkat, well, sino ba yung mga banal, no? Ay di yung mga namatay na, no? Bagamat yung ebanghelyo natin ay may malalim pang kahulugan, ano? Pero ipinapahayag sa atin na alin, ang araw na ito, no, ay araw ng mga banal, no? Hindi lang po yung mga itinakda ng simbahan, no? Hindi lamang ang mahal na Birheng Maria, no? Hindi lamang si San Pedro Calungsod, no? Hindi lamang si San Lorenzo Ruiz, no? Hindi lamang si Padre Pio, no? Ngunit ang lahat ng mga nasa langit, yun ang itinuturing nating mga banal, no? Yung mga hindi na iproklama ng simbahan. Yung pong pagpoproklama ng simbahan, pagkilala lang, no? Pero sabi nga, hindi sila naging banal kasi naiproklama lang ng simbahan, no? Hindi, banal na sila, no? Sila lang yung kinikilala. At marami pang iba, no? Na bahagyo, no? Kaya maaring yung mga kamag-anak natin, no, ay nasa piling na ng Poong May Kapal. Bakit? Kasi yun yung ipinangako ng Poong May Kapal, no? Wag ko kayo maniniwala dun sa sinasabing iba na kakaunti lang ang maliligtas, no? Kasi kumisan, yung pong ating unang pagbasa, no? Kumisan yun ang pinagbabasihan, no? Mula po sa aklat ng pahayag na alin, sabi ay yung ang nakita lamang kasi may bilang o rito, no? Ay 100,000, no? Ang pahayag ko na kung saan ay ipinamanhik, hindang daw yung maliligtas, no? Anong sabi rito, no? 144,000, no? 144,000, no? Ay sabi yun ng kalimitan ng isang sekta ay noon, kakaunti pa lang sila, no? Ngayon sabi ko kapag yun ang pinagbabasihan natin ay baka mamaya ay hindi malaki yung kasama nila, ay 144,000 daang no? So napakaliit noon, no? Kapag ikukumpara natin sa mga isinilang na sa daigdig na ito, no? So pero maliwanag ko, no? At pinahayag ko rito sa banal na kasulatan alin, siguro nga hindi sila nagbabasa ng Biblia, no? Ano sabi rito? Nakalagay rito yun. At ang mga napakaraming taong di kayang bilangin ni naman. Ano? Napakaraming taong hindi kayang bilangin ni naman. Ano? Pero yung panyaya na ipinapahayag ng Poong May Kapal alin, yung kaganapan ng alin, ng pagliligtas ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, no, sa sulat ni San Juan, ay pinapaalala sa atin na alin, yung pagmamahal ng Diyos, no? Sabi nga natin, yung famous na, kasi siya rin yung sumulat ng Ebanghelyo ni San Juan, at siya rin yung itong sulat na ito ay sulat ni San Juan na apostol, no? At Evangelista, no? Na for God so loved the world, no? That He gave His only Son, no? Yun ay bahagi ho na kung saan ay pinaalagahan natin na kakatiwalaan natin kung bakit tayo ay mapapabilang sa kanyang paghahari. Bilang, sabi nga natin, restoration ng pagkasira ng kasalanan, no? Gawa ng ating Panginoon. Kasi yun ang original na plano, no? Nakalimutan natin. Ano yung original na plano? Kasama tayo ng Diyos, no? Kung saan inilikha ng Diyos ang tao na kasama niya, no? Saan? Sa paradise, no? Sa Garden of Eden, no? Yun ang tinatawag natin, no? Kaya lamang nasira gawa ng alin? Gawa ng kasalanan. Pero gawa ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay, muling pagkabuhay, ayan, tayo ay magkakamit ng kaligtasan, no? Doon sa langit, no?
doon sa langit. At yun naman yung bahagi yun na kung saan makita ko natin, ano? Yun yung kaganapan natin, no? At yun ang diudulog natin na alin, itong mga mahal natin sa buhay ay nawa ay magkamit na ng kaligtasan sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Siguro, sasabihin naman natin, ba't pa natin pinagdarasal yung mga patay? Sa pagdiriwang natin bukas yun. Pero sabi nga natin, ano, yun ay alin? Ay alam natin patutungo din sa langit, ano? Ba't padadaan sa purgatorio, no? Alam niyo yung kalimitang purgatorio. Sabi mo nga, purgatorio alin? Katarungan yun. Pagbibigay ng inihingi ng katarungan, no? Kasi napakahalaga yung pagkapahayag ng katarungan, no? At saan natin may bibigay yun? Ang Diyos ay handang magpatawad, no? Hindi na tayo pupunta sa impyerno, no? Pero kinakailangan ibigay yung katarungan. At saan yun? Ay di, dun sa impyerno, no? Pero saan din sila patutungo? Sa langit din, no? Saan na pupunta yung mga tao na kung saan ay hindi tumanggap sa Diyos? Yun na yung sa impyerno, no? Pero yun ang kagustuhan na ipinahain ng pumikaw. Nawa, magkaroon tayo ng pagkaunawa doon sa orihinal na plano ng Diyos, no? Na aling kasama tayo ng Diyos. Ang tawag nga ay alin, kung may original sin, no? Medyo hindi natin nababanggit, no? Yung original innocence, no? Yung walang iba kundi alin, yung kaharian ng langit, yun ang patutunguhan natin, no? Kaya pinagdarasal natin yung mga banal. Pero yung hamon na pinapahayag sa atin ng pumamikapal, no? Sa Ebanghelyong ipinahayag natin ngayon, mapapalad. Sa English, blessed. No? Blessed. Yun yung mga banal, no? Nakita natin. At anong sabi nga? Banal, no? Banal ang mga dukha, no? Bahagi pala, no? Yung pagiging dukha ay pwedeng maging daan ng kabanalan, mapapalad sa paningin ng Diyos, no? Bakit? Kasi, pagkakataon natin, kapag mayaman ka, madaling sabing mapapalad ka, no? Kasi may pera ka, no? Pero kapag mahirap ka, no? At ikaw ay sa tingin mo sa sarili mo mapalad ka, ay bakit? Kasi kasama ko ang Diyos. No? Kasama ko ang Diyos. Walang-wala ka Pero anong mayroon ka? Ang Diyos. No? So medyo malalim yung pagkaunawa. Sabi ko nga no? Kanina, sa misa sa bayan. No? Sabi niyo, kung kayo nanonood ng TV, no? Kung pakinggan niyo magsalita ang mga Israelita, anong gawa si Prime Minister Netanyahu, no? Pagtantapang-tapang niya, no? Pagtantapang-tapang niya, kasi bahagi na alin, no? Para sa kanya alin, kasama namin ng Diyos. No? Kasama namin ng Diyos. So, hindi naman yung makita ko na, hindi ko sinasabi na para makipag-away, no? Hindi, pero yung confidence na, makakayanan namin ito kasi bakit? No? Kita nyo naman, no? Kasi bakit? Napapaikutan siya ng kalaban no? Pero bakit very confident siya? Kasi yun ang kanilang kaisipan. Kasama ko ang Diyos, no? So, yung pagdiriwang natin sa mga banal, magpaalala sa atin na alin, yun yung langit. Alin, kasama natin ang Diyos. No? Kaya nga ipinagdarasal natin sa Ama namin. Anong darasal natin sa Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo. No? Dito, sa lupa. No? Para sa langit. No? So, ibig sabihin, yung pagpaparangal natin sa mga banal, sa mga mahal natin sa buhay, ay, tulong natin sila para sila ay panalangin, para makasapit sila sa kaharapan ng Diyos. Pero, sana maalala sa atin alin, yun pala yung langit. Yung maniwala tayo at tayo yung mapagtibay natin, kasama natin ang Diyos. No? Kasama natin ang Diyos. Kaya, yung 8 pagpapala, medyo hindi natin masyadong binibigyan ng diin yung 8 pagpapala, Mas binibigyan natin ng diin yung 10 utos ng Diyos, Pero dapat din, medyo palakasin din natin yung 8 pagpapala,
Naalala ko talaga yung dati kong parokya, nilagyan ko ng 8 pagpapala doon sa harapan ng simbahan, ano? Kasi kalimitan na nakalagay lang ng 10 utos ng Diyos, ano? Pero very strong po itong ebanghelyo natin ngayon. Yung 8 pagpapala, no? Mapalad ka, ano? Sabihin mo pagka sa walang-wala, mapalad ka kasi walang-wala ka, dukang-duka ka. Kuminsan mahirap sabihin sa mga, kuminsan kapag nagmimisa ako sa patay, no? Pwede yung pong sabihin doon, ano? Sa namatayan, no? Na nagdadalamati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, mapalad ka sapagkat ikay nagdadalamati, no? Sapagkat aaliwin ka ng Diyos. Pero bakit sila yung mapapalad sa gitna ng kawalan? Kung tuusin, hindi sapagkat wala sila, ano? Ang tanging recourse nila ay alin? Ang Diyos, no? Ang Diyos. So, ibig sabihin, huwag natin kalimutan, ano? Yung pagpapala, Ellen, kasama natin ang Diyos. No? Kasama natin ang Diyos. Mayroon man tayo o wala. No? Huwag natin kabahagiho. Kaya, sabi nga natin, yung pagpapala, Ellen, disposition. Disposition. Hindi, a disposition, may pera ka man o wala, ano? It is a disposition na alin. Kasama ko ang Diyos. No? Yun ang langit eh, no? Kasama ko ang Diyos. Ba't ka magsisimba pag-araw ng linggo? Kasi yun ang langit, makasama ko ang Diyos. Mahirap sabihin na, gusto kong pumunta sa langit. Pero nung ako'y nasa lupa, no? Hindi ko man lamang madalaw ang Diyos, no? Sa banal na Eucharistia, ang Diyos na naging tao, no? At nakipamayanan sa atin, sa anyo ng tinapay at ng alak, no? Ay, madaling sabihin na gusto kong pumunta sa langit. No? Pero ano sabihin? Marami akong ginagawa. Ibig sabihin, wala yung disposisyon natin. Gusto kong makasama ang Diyos. No? Gusto kong makasama ang Diyos. So ito yung idulog natin sa harapan ng puro may kapal, no? Sa ating mga panalangin. At yun yung ating mitiin. No? Kasama ng ating mga nanay, tatay na namatay na, mga lolo at lola, mga tiyo at tita, no? O mga mahal sa buhay na nauna na sa atin, no? Ay nawa, no? Ayun, makasama natin, no? Doon sa kanyang kaharian, no? Bahagi ho, kasama ang Diyos at ang mga mahal natin sa buhay, no? Ay di talagang napakapalad noon, no? Bahagi ho, no? Na nawa ay huwag nating kalimutan, no? Sabi nga natin, yun yung kabanalan na ipinapamanik sa atin ng buong ikapal, no? Sabi nga natin, yun ay pagkilos natin sa daigdig na ito, isang paglalakbay hanggang makamit natin ang kabuuan at ang kaganapan saan? Sa langit, no? Pero ang langit, hindi nagsisimula sa araw ng ating kamatayan, no? Nagsisimula dito sa daigdig na ito. Na nawa makita natin na rin, kasama ko ang Diyos, no? God is with me. Kasama ko ang Diyos.